Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon, ngayon at kailanman, sa tuwin ay sinasambit sa inyong harapan. Walang hindi siya nababatid, anuman ang dinadala, taglay ng bawat anak niya. Tuwirang siyang nakakakilala, at sa bawat isa'y nakadarama. Kaya't kung anuman ang sa bawat isang dalahin, walang malilihim kailan paman. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Habang umaawit, ito ang dinadatal sa akin ng Espiritu. Anak, patotohanan mo sa kanilang walang malilihim. Kahit hinandog ng palihim, malalantad din. Yan po ang pawang katotohanan. Nang siya po ay nagbabanyos, ang mahal na kapatid na Norma, sabi niya, ano ba ang maibibigay, Apo? Ay ikaw kung ano ang kaloob mo, sabi ko. Nadaanan ko yung ano doon, yung ginagawa yung simbahan. Ikaw kung anong gusto mo sa kalooban ng Ama. Lihim niya po yung ibinigay, hindi na anosyo dito, hindi nakapagbahagi sa kanyang ipinangalat na siyang nagbigay noon. Subalit, yung asawa niyang walang alam na kanyang binigyan, no yung binigay niya, nung siya'y namatay at pinagmisahan, inanosyo ng binahagi ng pare. Kaya ibig sabihin, patotoo lang po ng Ama na walang malilihim kailan paman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya anuman ang nilihim, walang malilihim. Lalo na kung ginawa mo sa kabutihan at binahagi mo sa kabutihan at ikabubuti. Kaya hindi ka man napasalamatan ng buong daigdigan sa oras na ikay dumamay at tumulong, itatakda ng Ama malalathala sa daigdig ang mabuti mong ginawa. Tulad ng pagbaba ng Kristo sa lupa. Bakit po ito binahagi? Sapagkat ang homily po ngayon ay ang katotohanan na bakit ang Kristo ay ibinahagi ng Ama sa lupa. Ibinaba ng Kristo ang lihim ng Ama. Ibinahagi ng Kristo ang pinakakatagong lihim ng Ama. Ano yung lihim niya? Yung kanyang tunay na kapangyarihan, yung kanyang tunay na kadakilaan na hindi napatid ng lahat ng mga anak niyang naging propeta sa una. Sapagkat hindi gayong siya nakilala ng lahat dahil hindi patuwirang nakasama. Subalit nang ibinaba ang bugtong na anak, na tuwirang nakasama at naging anak na totoo, siyang naghayag ng pawang katotohanan. Kaya, kayo po ba'y mga mabubuti ang ginagawa? Malalantad sa takdang panahon. May babahagi sa takdang panahon. May pamimigay sa takdang panahon. Ang bawat araw na ginawa ninyo sa ibang lahi at saling lahi pa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa makatwid, yan po ang patutuo ng Amang walang malilihim. Kaya lihim nyo mang ginagawa, subalit nilalantad ng Ama sa takdang panahon. At di lamang po yaon. Sa takdang panahon, marami pang iluluwalang Ama na pawang kabutihang ginagawa ng mga anak niya. Kaya lamang po, nagtitiwala po ba kayo sa Espiritu sa dakong ito? Kung tunay kayong nagtitiwala, batid niyong kung papaano nilikha ng Ama ang lahat ng bagay dito sa lupa, may takda ang lahat na kanyang ginawa. Tama po ba? Kaya ang lahat ng mga ginagampanan at nagaganap sa ibabaw ng lupa, may takda rin pong paglalahad iyan. May takdang kalayaan sa bawat isa kung anong pinagdaraanan, may takda ang lahat sa ibabaw ng lupa. Tulad ng pagpapalaki sa isang bata, may takdang iiwanan kaniyan na siya ay mag-aasawa. Ganon, lahat ay may takda.
Kaya't kung anong man ang ginawa ng taong lihim, ang maglalantad po noon yung mga ginagawan ng kabutihan ng taong gumagawa ng lihim. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang malaking pagkakaiba ng taong gusto'y agad nalalantad yung ginagawa niyang kabutihan. Iba po ang pagdamay sa kabanalan, ang pagtulong sa kabanalan, doon sa pagdamay at pagtulong sa barangay. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Sapagkat ang Ama ang kumikilos at gumagawa ng kaparaanan upang sa takdang panahon at araw niyang ibibigay, siya rin ang kikilos at magpapatupad upang ang lahat ng mabubuting gawa ay malantad sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, inyong pakinggan ang mabuting balita mula kay Juan. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ng anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang mapahamak o maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pananampalataya. Hindi hinahatulang maparusahan ang mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa pagsunod sa Diyos. Buhay bang Ama? Ano ba ang naging kadahilanan at bumaba ang isang anak na kabugtong-bugtongan? Upang ipabatid kung sino ang Ama, ipakilala kung ano siya, ipadama ang nais niya, at makilala ang pagmamahal niya. Ipatotoo na kung sino ang Ama na tunay na Ama ng mundo, Ama ng sanlibutan, at Ama ng kaharian. Sa makatwid, isinugo ang anak upang siyang magdala ng kalahat-lahatang karunungan na mula sa Ama, ng kalahat-lahatang bahagi na kung ano siya at papaano siya magmahal, kumalinga, magparaya, magpatawad, umunawa. Sa makatwid, kung ang binaba ay nakilala ng tao ang daladala, naramdaman at nakilala nila ang ipinakilalang Ama. Kaya mga mahal ko, ano ba ang layunin ng pananampalataya? Ano ba ang taglay ng pananalig sa Ama? Ang layunin ng pananampalataya ay maging matibay pa. Ang karampot mong pananalig sa Ama ay maragdagan. Ang kakaunting pagtitiwala mo sa Kanya ay mapunan, upang sa gayon kung papaano ka namumuhay bawat araw, hindi lamang sa tinapay, doon ikaw ay masyahan o mabusog na tuwiran, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang bawat araw,
ang anak ng Ama ay may ginampanan sa ibabaw ng kalupaan. Hindi man tuwirang nahayag sa buong daigdig ang ginawa, kundi sa mga baybayin na dagat, sa lipat bayan, mga ibang bansa na kanyang tinunguhan, na hindi po natala ang bansang Pilipinas. Tama ba ga? May nakalagay bang bansang Pilipinas sa banal na aklat? Wala. Subalit, dito sa bansang Pilipinas, marami ang kumilala sa pangalang Hesukristo. Marami ang lubos na nagtitiwala at sa pangalang Jesus ay tumatawag. Sa makatwid, walang nalihim sa mabuting ginawa ng Jesus. Walang nalihim sa mabuting pagpapala ng Ama na binahagi sa lupa. Walang inilihim ang Ama sa mga anak niya ukol sa kanyang kabutihan loob, ukol sa kanyang pagpapalang espiritual. Kaya't ang sino mang nakatanggap sa kanya at nakakilala, nalantad ang katotohanan na siya'y anak niya at nakakilala sa kanya at tumanggap ng kalooban niya. Buhay bang Ama? Kaya sa bawat isa, pagharian kayo. Kumusta ka na? Tumayo ka nga. Parang ang liit ng tiyan mo. Manalig ka. Yang pagkirot. Kaya nga tinanong kita sapagkat walang nalihim sa nararamdaman mo. Buhay bang Ama? Sa makatwid, sa nararamdaman mo na yan, kapag itong oras na ito, ang tinanggap mo yung maghihilom ng nararamdaman mo, mawawala ang kirot niya. Buhay bang Ama? At sa bawat araw, patotoo ng Amang nararamdaman niya ang kanyang mga anak. Patotoo niyang kilala niya ang kanyang mga anak. Kaya't yung nagpapakatotoong anak niya, na nagpapakasakit, nagpapakahirap para sa kanyang kabutihan, na mailaganap at mapabatid sa kanyang mga anak, kilala rin niya. Buhay bang Ama? Kaya't ang bawat tumatanggap at kumikilala sa kanyang kadakilaan, wala ring malilihim sa kanya. Kaya't ang sino mang nagpapakatotoo sa kanyang espiritu, kilala rin niya. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan ng isang guro kapag naturuan niya yung kanyang mga estudyante, natututo rin. Subalit, gaano man ang pagtuturo ng isang guro, mayroon siyang sikreto sa kanyang natatanging karunungan. Tama ba ga? Sapagkat mayroong isang estudyante, may estudyanteng tinatawag na kapag marunong ay gusto ilagpasan pa niya yung guro niya. At ito ang hindi pinahintulutan ng Ama na mangyari sa anak niyang si Kristong naging guro. Na mahagi ang anak niya sa lahat ng kanyang mga naging apostol, subalit mayroong hindi na ibahagi ng Kristo sa kanyang mga alagad. Ano yaon? Yung katotohanang walang makatutupad noon maliban siya. Buhay bang Ama? Sapagkat hindi maaring ang ginawa ng isang Jesus na nagmula mismo sa kataas-taasang Ama ay makatulad nitong lupang tao ang pinagmulan. Alabok, sapagkat ang Kristo'y hindi alabok ang pinagmulan, kundi mismo Espiritu na nagkatawang tao. Buhay bang Ama? Kaya, natuto man ang mga alagad na tinuruan, subalit hindi ganang naramdaman nila ang katotohanan at katapatan ng Ama, maliban mismo ang nagdala noon at nagbahagi upang turuan sila. Buhay bang Ama? Natuto sila sa kaukulang itinuro sa kabanalan, subalit ang kalaliman at kababawan ng Ama ay di nila tuwirang nakamtan nang dahil sila'y tao ang pag-iisip at damdamin. Kaya't siya ng malaking pagkakaiba ng guro na tao at guro sa espiritu. Buhay bang Ama? Ang tinutukoy ng Kristo
Sa larangan ng pagtuturo ay yaong kabanalang makakamta ng tao. Subalit, ito'y kung tatanggapin lahat ng mga tinuturuan. Matututunang ganang kalooban nila kung ano ang itinuro ukol sa kabanalan at ang kabutihan ng Ama. Subalit, angkop sa pagtalim at pagtupad ng bawat isa. Kaya't doon nasasakop ngayon ang salitang, ang sinunod ay ako, akong naghari sa Kanya. At ang naghari ako, nakilalay Ama ko. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng saki tinuturan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat sa bawat guro, may libil na tinuturuan. Mayroong nagtuturo na sa unang bahagi ng pag-aaral ng tao. Mayroong sekundaryong tinatawag hanggang sa magkolehiyo. At sa bawat nagtuturo, may antas-antas na katalinuhan. Subalit ang guro na nagturo sa kabanalan, ang antas na taglay ay mula sa Amang Mahal. Kaya't ang natuto sa kabanalan at nadama pa ang Ama, nawangis sa kanyang pagpapala na tunay na magmahal at tapat na magmahal. Subalit, hindi nila matutularang kapwa kung ano mismo ang Kristo sapagkat Diyos na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa larangan ng pag-aaral, iba't ibang uri ng kaaralan. Subalit sa bawat mag-aaral, may natututo't natututunan kung tinitimo sa isipan at sinasabuhay, may pakinabang. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Kaya sa sanlibutan, ipinamahagi ang katotohanan upang magpakilalang pag-ibig ay tapat. Ipinakilala ang salita ay may buhay, kaya ipinadama ang pagmamahal, na kung tatanggapin ng tao ang pagmamahal na iyan ay mabubuhay ang pananalig nila sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, nabuhay ba ang pananalig nyo? Ang nabubuhay ang pananalig, nasisiyahan nagagalak ang damdamin niya. Ano man ang pinagdaraanan, kaaliwan pa rin ang siyang nakakamtan, sapagkat ang Ama ang taga-aliw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't sa ibabaw ng lupa, iba't iba ang ginagampanan ng tao. Sa mga yumaman man, iba-iba ang ginampanan. Sa mga naghirap man, iba-iba ang ginagampanan. Sa mga katamtaman man, iba-iba ang ginagampanan. At sa mga nag-aral, iba't iba rin ang nakamtan. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Pawang katotohanan, ano nga baga ang layunin mo hindi nababatid ng Ama? Kaya't ang pag-ibig mo na naramdaman at pagmamalasakit mo sa kapwa mo, siya rin ang nakaramdam. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang bawat nakakilala sa mabuting gawa ng Ama, nakilala ay ang anak na pinauna niya upang makilalang lubos kung sino siya. Kaya't ang bawat kumilala, may taglay na pag-ibig siya. Sa inyong lahat, mabuhay ang pananalig nyo. Sapagkat ang sino mang nanampalataya sa Kristo, kaligtas ay tinamo. At ang sino mang nagtiwalang lubos sa Kanya, higit pang kakamtin ang ligaya ng buhay niya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Kulang po ba yung pahayag sa inyo? Kaya't dagdagan po natin mula sa Pilipos. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus.
Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos. Ang nagturo at nangunang magturo bilang mga apostol ang mga hinirang, ibinaba ang karangalan, inalis ang pagka-Diyos, nakiwangis sa katauhan, tanda ng pagpapakababang lubusan. Hindi nalintana kung ano ang taglay, bagkus kinalimutan kung ano ang taglay, upang mapatotohanan na gayon ang Ama, ang tuwirang ginagawa ng Ama sa mga anak niya, yao'y walang dilitiba, kababaan ng loob para sa Kanya. Kaya't kung papaano ang lahat ng tumanggap ay nakakilala sa inaral at itinuro, naging mababa rin ang loob. Kaya't anuman ang taglay at sino man siya, hindi nalintana sa kanyang katauhan, bagkos nakisama, nakihalubilo sa katotohanan mula sa Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? At nang dahil iniulat ang pagpapatawad, pinabatid din kung paano magpatawad. Pinabatid din kung paano ang pagsisising ganap, paglapit sa Ama, pagkilala sa Kanya. Ang kasalanan ay patatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay Kanyang maaayos. Ang tao ay nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya't kung ang lahat ng naging balak ninyo'y pinatupad ng Ama dahil sa inyong katapatan din sa Kanya, magpurit magalak kayo, sapagkat pinadama niyang siya'y ulirang Ama ninyo. Siya'y tapat mangusap, ganap kong magturan, walang pagkabula, Kanyang mga salita, sapagkat siya ang huwarang Ama na walang hindi ibinibigay sa marapat at karapat-dapat niyang mga anak, na hindi niya gugulapiin at hindi pababayaan, kaya't kung tuwirang lalapit at sa Kanya'y magpapakababa, at tuwirang Kanya'y matatakot, di bagat siya'y hindi nga pababayaan, noon ngayon at kailanman, habang siya'y nabubuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kayo po, pag-aralan nyo na lang kung walang takda ang lahat. Kung loloobin ng Ama na agad pagdaka ay makilala na ang isang Jesus, di ba't dapat ibinaba niya na noon pa sa mga panahon pa lamang nitong si Moises, na dapat ay nauna na siya kay Moises, sapagkat una pa siya kay Abraham. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't maliwanag na tinuran, paano sasabihin eka nito na nauna pa siya kay David? Ngayon nga lang siya sinilang Iyan ang hindi po nila mapaniwalaan ang panahon ng siya'y nabubuhay. Nasubaybayan niyo po ba ang istorya ng Kristo? Kung nasubaybayan niyo po at inaalam niyo, yan po ang totoo. Kaya lalong maraming nagalit, sapagkat sinasabi niyang, ako ay ako na, noong pamang una. Paano niya ikang sasabing ako'y ako na? Siya nga'y anak ni Maria at ni Jose.
Ang hindi nila nabatid, ang nangungusap sa bibig niya ay ang Espiritong suma sa kanya. Kaya hindi naunawaan ang pagsasalita niya, kundi ang salita nila, nilalapastangan niya eka ang Diyos. Mga mahal, yan ang Espiritu. Nangungusap sa tao. At yung hindi nakakaunawa sa Espiritu Santo, mapaparatangang mapagbibintangan ang taong ang batid nila'y palalong tao. Sapagkat sila man hindi linamadama kung ano yung pinangungusap at sinasambit ng kaharap. Buhay bang Ama? Kaya sa mga nagtataglay ng Espiritu, sino po nangusap sa inyo kanina? Tao po ba? Kuntsing po ba? O Espiritu na binaba sa inyo? Mga mahal, pagharian kayo. Wala pong taong matalino ukol sa kabanalan at walang magiging matalino sa banal na salita, kundi ang tunay na pinagmumulan ng kabanalan, banal na Ama at Anak at banal na Espiritu sa lupa ay ibinaba. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nagtitiwala po ba kayo na ang banal ay may magagawa sa inyo? Naniniwala po ba kayo na ang banal ay mahiwagang totoo? Katotohanan po ba ang sinasabi ng mga banal? Sino po ang mga banal? Ang banal na Ama, ang banal na Anak, banal na Espiritu, na pinag-isa bilang tatlong persona sa iisang Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mga minamahal, kapag binaybay po lahat sa inyo ang kaukulan sa banal na aklat, mayroong pong makakaunawa at mayroong hindi. May makakatanggap at mayroong hindi. Subalit ang pinakamahalaga, magkatakot ka sa Diyos, sapat na yaon, para maging daan ng kaligtasan mo. Yung hindi mo gawin ang masakit sa kapwa mo'y sapat na. Yung hindi mo linlangin ang kapwa mo'y sapat na. Yung magpakatotoo ka sa kapwa mo'y sapat na. Sapagkat nakasalig na doon ang pananampalataya sa Kristo. Sapagkat kung hindi ka natatakot, magagawa mong lokohin ang kapwa mo tao. Sapagkat kung hindi ka magtitiwalang lubos sa Kristo't Ama, hindi mo magagawang maniwala, magtiwala, manampalatayang tapat sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga taga Valenzuela, na hari ni Jesus ang inyong samahan, Kristong Hari. Masarap bang maghari ang Kristo sa inyo? Masarap bang pagharian ang Kristo? Sapagkat kapag ang pagkatao ang naghari, walang sarap sa buhay ng tao. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kapag ang Kristo ang naghahari sa tao, mababatid mo yung katotohanan. Kapag ang pinaghari mo ay Kristo, makakamtan mo yung kapayapaan. Magagalak ang iyong kalooban. Paano po bang napapatotohanan ng Diyos na siya'y buhay na kumikilos? Sa inyong buhay, paano niyo mapapatotohanan ng Diyos ay kumikilos? Hindi niyo siya makikita, subalit sa kapwa niyo'y mapapadama na siya'y buhay na buhay. Buhay ba ang Ama? O Christian, gagaling ka ng lubos niyan. Kumusta ka ba, Christian? Ha? Masaya ka ba na andyan siya? Ha? Masaya ka ba, anak? Ha? Sino ba siya? Ha? Hindi siya kilala ni Apo Kunching, ano? Subalit, yung nagtanong sa'yo, kilala siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, gusto kitang makaharap ni Apo Kunching para makita mo ang nagaganap sa iyong anak. Buhay ba ang Ama? At dahil ikaw ay magulang,
ang magulang ay nakasubaybay sa anak at ang anak ay kailangan ang kailinga ng magulang. Buhay ba ang ama? Kahit gaano kamahal pa ng isang lola ang isang apo niya, dahil ang ina ang nagdala sa sinapupunan niya, nakarugtong ang puso niya. Kung totoong mapagmahal ang ina, ang damdamin ng anak niya ay damang-dama niya. Kung totoong may takot sa ama ang isang magulang, ang kalooban ng anak niya ay damang-dama niya. Hindi tulad ng lola, oo, mahal ka niya. Subalit, iba yung nagluwal sa iyo. Buhay ba ang ama? Tama po ba? Tama po ba? Ibang-iba ang nagluwal sapagkat yung isang anak na nagmamahal ay magulang, nagkakasalaman, napapatawad pa rin siya. Subalit, yung hindi nagluwal sa kanya, kundi lang sadyang mahal na mahal siya. At ang ama ang nagbigay ng pag-ibig sa kanya, pag nagkasala baka isumpa siya. Subalit ang isang nagmamahal na magulang, kahit gaano pang naging kasalanan ng anak niya, napatatawad niya tulad ng tunay na ama ng sanlibutan. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran. Anong silbi ng pag-aalay at paghahandog sa kabanalan? Kung ang patutungkulan ay kapahamakan, kung ang sasapitin ay kaparusahan. Mainam pang manahimik ka na lamang, dili kaya ay magtulog sa iyong tahanan. Kung ang ginagawa mo'y walang kabuluhan at walang kasaysayan, para ka lamang nagsasayang ng iyong araw. Buhay ba ang ama? Maghanap buhay ka man kung hindi ka nakikinabang. Hindi mo na gagawin yan at di mo na igugugol ang oras mo sa paghahanap buhay. Sapagkat para kang isang siraulo na walang kinakamtang. Kaya't ang isang naghahanap buhay, tinitingnan niya kung saan siya nakikinabang. Subalit sa larangan ng kabanalan, di man kayo sumasahod at wala kayong sahod, ang pakinabang ay sa kaluluwa niyong taglaw. Tao, katotohanan ang sa akin tinuturan, at ang taong may takot sa ama at pagkilala ay Kristo, ang taglay ng puso niya, parehas niyang pinakakain ang kanyang kaluluwa at katawan. Hindi lamang ang katawan niya yung binubusog niya, kundi maging ang kaluluwa niya, sapagkat may takda ang paglisan ng katawang lupa sa ibabaw ng mundo upang makinabang naman ang kaluluwa niya, na kung hindi niya ito pinakain at hindi niya ito pinahalagahan, walang silbi ang nabulok niyang mga laman, nagkalasog-lasog at naghiwalay na buto na nagbalik sa alabo, at ang kanyang kaluluwa ay nasa kaparusahan ng impyerno. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang taong matalino, pinaghahandaan niya ang kanyang kaluluwa, pinakakain niya maging ang katawang lupa niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nektarameneyahan, nektarameneyahanam, nektarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, nainip ka na. Gusto mo na umuwi. Gusto mo na umuwi. Maghihintay yun. Yung mga kliyente mo maghihintay. No. Pagka nakita nilang sarado, ay, sabi ng ama, bumalik ka bukas. Oh, buhay ba ang ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng ama. Minsan po gusto ko kayong hamunin eh. Subukan lamang po ninyo kung magpapakatotoo kayo sa Diyos. Halimbawa, sa dating buhay mo, nagtatrabaho ka 24 hours. Halos ayaw mo nang magtulog sa kakakayod. Dumating yung puntos na dahil nakalimot ka sa Panginoon tinapik ka baga. Nung magising ka
Yung 24 hours mo, ginawa mo na lang ng 8 oras. Ano? Ilan ang nawala? 12 hours. 16. Ano? 16 ang nawala. Pero pagbasihan mo yung 8 tsaka yung 16, na ang Diyos ay napaglingkuran mo at nakilala mo, baka lumamang pa yung 8. Hindi po. Hinahamon ko lang po kayo. Kaya alam mo, wala akong bibigay na trabaho sa inyo. At wala rin akong ibibigay na sweldo. Subalit kung magpapakatotoo po kayo, masisigurado ko po na napakalamang. Bakit po? Siguro hindi ka ako maglilingkod ng ganito kung hindi ko nakita'y kalamangan eh. Hindi po ako magpapakasakit ng ganito. Kung siguro may bayad kayo mula sa unahan, hanggang dito nagbayad kayo, eh baka sabihin ko, kaya kayo pumupunta rito, uutuin ko kayo. Sasabihin ko, balik kayo. Dahil nakikinabang ako sa inyo, may sweldo ako sa inyo eh. Kumikita kami, pagpapartihan namin. Eh wala naman po eh. 5 hambing, hindi kayo naglaglag dun eh. Ano po? Eh bakit nga ba nagpapakasakit? Sapagkat talagang napakalamang ang magpakilala ka sa Diyos at kilalanin ka niya. Kaysa doon sa gugulin mo yung buong panahon mo, o sige po, pag-aralan po ninyo. May pinasilay ang Espiritu. 50 taong nagtatrabaho. Bawat araw niya'y kumahog sa umaga, ligpit lahat. Ay, Diyos ko, malilate na ako, nagbibiyahe pa siya. Nung magkasakit siya, yung inipon niya, kulang na kulang pa. At hindi pa niya nasiyahan, nabigyan kasiyahan ng kanyang kaluluwa, at di pa nasiyahan ng kanyang kalooban. Subalit mayroon, ipinaparte niya ang Diyos niya. Ang sabi niya, ay bahala na kayo magsibalik. At bukas naman nandyan yan eh. Hindi naman nawawala, hindi nabubulok. Unahin ko muna ang Diyos ko. Pantay lamang ang kinamta nila. Hindi po ako nagbibiro. Pag-aralan niyo po si Lazaro at yung pulubi. Sino ang mas malaki ang nakamtan? Si Lazaro o yung pulubi? Totoo yan. Nasa banal na aklat yan. Kaya mapalad ka. Kapag pinarte mo lalo ang Ama, lalo ka pang napakaligaya. Buhay bang Ama? Totoo po yan. Sapagkat sabi nung pulubi, nandun lang siya sa labas. Hinihimod-himod ang kanyang sugat. Eh, nung namatay siya, at si Lazaro, sabi niya kay Lazaro, Lazaro! Sabihin mo naman, Eka, kahit yung dulo lang, Eka, ng aking kamay ay sausaw sa... Naku, Eka, mapakalakit ang agwat ng ating pagitan, hindi ko, Eka, magagawa. O sino po ang masigit na mapalad? Si Lazaro? O yung mayaman na ginugulang oras sa buong panahon? Sino? Hindi kita pinatatamahan. Kung sa Biblia lang po ang ating sinusubaybayan, ano? Yung nasa banal na aklat lamang po. At ng panahon ng Kristo, yung mga nasiyahan po at natuwa, ano ang naramdaman nila? Nagbabasa ba kayo ng Biblia? O kung binabasa nyo parang comics na kung walang drawing, eh hindi nyo maintindihan, eh talaga kung wala kayo maunawaan. Subalit kung ang nagtala sa banal na aklat na yan at nagbigay ng banal na salitang yan, ay kasama ninyo habang nagbabasa kayo, malawak ang pangunawang ibibigay sa inyo, maunawaan yung banal na salita. Sapagkat hindi po nakukuhang pananampalataya sa panalangin lang. Pakatandaan po ninyo. Kaya ako minsan naawa ako sa mga guro. Pag nag-retired, kulang pa yung pension. Bandang uli, yung burial na nakuha na lang, yun na lang ang
pinambayad sa puninarya, kulang pa. Dahil doon sa turo ng turo, habang nagtuturo, di po ako nagpapatama rin, ano po? Wala po akong pinatatabahan mga guro, ano? Hindi na ituro sa estudyante kung paano kilalanin ang Diyos. Maging siya, sa sarili niya, hindi niya nakilala. Sapagkat, ang inalam niya lang kung paano maglolong sa GSIS, kung paano susweldo kada buwan, kung paano, hindi tinuro yung, hindi ikaw yun. Kaya nga, kung di ikaw, manahimik ka. Ito po'y pinababatid lang sa akin. At sampalin niyo po ako kung di totoo. Sige po, sampalin niyo ako. Tama po ba? Totoo po ba? Binabahagi lang po sa akin. Iniintay. Naku, kailan kaya matatapos yung GSIS natin? Kailan kaya tayo makapaglolong sa, kailan ka, hanggang sa mag-retired na, may loan pa rin. Pagkatapos ng loan, siyempre, yung pension na, hindi na siya sumusweldo. Naku, yung pension ko, wala mang natira. Nagkasakit. Sana punta ngayon yung tinuro mo. Ilang taong ka nagturo? 60 anyos ka nung mag-retire. Ilang taong ka nagturo? Kung nagturo ka ng 25 anyos ka, 35 taong ka nagtuturo. Nasaan yung pension mo? Nandun sa... Buhay po ba, Diyos? Bakit hindi ka naging maligaya? Bakit hindi ka naging masaya? Sapagkat, kung kailan na lang may sakit ka, tsaka mo naalala ang Diyos mo, hindi na masaya sa puso yaon. Kasi kaya ka lang lumalapit para pagalingin ka. Hindi mo nalasap yung sarap na kung paano kanya kalingain bawat araw na kahit meron kang problema, payapa ka. Na kahit sinong kaharap mo'y masaya ka. Na kahit sinong kinakain mo at pinakakain ka. Apo Conching, sino kinakain mo? Ibig sabihin, kahit sino kinakain mo, salitang banal at pagkain pang tao, parehas lang sa'yo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Sapagkat, pag kumakain ka ng salitang banal, pinakakain mo'y kaluluwa mo, masaya siya. Pag kumakain ng tiyan mo, masaya siya. Yan ang binahagi ng Kristo na inulat sa sanlibutan upang mapakilala at pakilala niya ang Ama na hindi nakikita. Kaya kung tuwirang nakikita ang Ama at kinilala ang Ama, nakilala ang salita ng Kristong Hari niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, may manloloko bang tao kung lahat ng tayo may takot sa Ama? Meron po ba? Kaya nga po nangyayari yung mga tao mawala ng pag-asa dahil sa kapwa nila manluloko. Kaya kawawa yung naloloko. Pero hindi po, sa totoo lang, kawawa yung manloloko. Sapagkat pag ginantihan siya ng Ama, ano kaya ang ganti sa kanya? Mga mahal, pag-aralan ninyo ang buhay. Sapagkat kung walang pakinabang sa ganitong gampanin, walang maglilingkod sa inyo, isa man. Sapagkat kung ang pakinabang ay dahil lamang dito, tandaan po ninyo, walang magbabata na tao sa inyo. Subalit dahil may pakinabang sa wakas ng buhay, hanggang sa wakas ay kakamtan pa ang pakinabang, mayroong nagbibigay sa inyo ng katotohanan upang patotohanan ang pakinabang ay di lamang habang ikay nabubuhay hanggang kamatayan. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, sino po ba ang baliw na naglingkod sa kabanalan? Meron po ba? O sino naman kaya ang luko-luko, mandaraya ng kapwa, na nagsasalita ng kung ano-ano sa kabanalan, pagkatapos sarili niya niloloko? Meron po ba? Kaya anong ginawa ng Kristo habang naghahayag ng katotohanan? Binata ang salita ng tao. Tinikom ang bibig sa tao. Walang sinambit, walang ibinigkas, kundi buntong hininga. Mga mahal, masarap pang magbuntong hininga kaysa lumaban ka sa kapwa mo na hindi niya alam ang sinasabi niya. Sapagkat sa takdang panahon,
Tulad ng Kristo na lantad ang katotohanan, sa buong daigdigan naging laganap ang salitang banal. Bagamat sa una, ilan lamang ang naabutan. Yan ang patotoo ng Ama. Kung sino ibinaba, inilaganap sa lupa ang ibinaba. Wala man ang naibaba at pumanaw na sa lupa, ang tuwirang handog ng Ama ay di nawala at naparang sa ibabaw ng lupa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay buhay, kumusta na po? Ay, huwag ka na kasing nagpapantalo ng masikip. Para hindi naiipit, ano? Ha? Hindi na masyadong masakit. Sa mga katwid, may pagbabago. Kaya, yung pagbabago na yon, yung palakihin mo pa ng para magbagong ganap. Ano po? Sana umandar, ano? Biglang lumakas. Alam niyo po, kung ako lang magbibigay ng kagalingan, lahat kayo magic. Sabi ko, shoo! Magaling na kayo lahat. Kaso hingi natin dun, ano? Kaya pag naging tapat kayo, totoo, kumusta ka na Joshua? Si Virginia, ano? Bilib ako sa'yo puro ganun lang. Sa bagay, mas mabuti na yan kaysa nagkakasala, no? Kapag halimbawa, salita ka ng salita, puro kasalingalingan at kamalian, nadadagdagan yung kasalanan mo, ano? Pero yan, ganyan lang. Di ba? Ganyan lang siya ng, kumusta ka na? Christian, tumayo ka nga. Mahal mo ba ang iyong ina? Ha? Uy. Aba, kaunti na lang. Sige nga, halikan mo nga nanay mo. Uy, masaya ka ba ngayon? Sige nga, lumakad ka nga. Kailangan kasi, paano kang makakakilala sa Panginoon? Kung pag-uwi mo'y magaling na anak mo, wala ka masasabi kundi, ay magaling ka na anak. Pero hindi mo nasabing, Diyos ko po, salamat po sa iyo, sa hirap ng anak ko, ay pinagaling mo. Sinisigurado ko sa iyo anak, hindi mo yun masasabi. Sinisigurado ko sa iyo na hindi ganun ang bibig kasi ng bibig mo. Kundi, ay, ang anak ko magaling na pala. Ganun lang. Yan ang tao na dapat nakikilala nyo yung hindi nyo nakikita na nagpapagaling sa inyo. Buhay bang Ama? Kaya kung nasubaybayan mo yung anak mo sa hirap na kanyang dinanas, maaring kilalanin mo yung nagpagaling sa kanya. Buhay bang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang saki tinuturan, simple lamang ang nais ng Ama. Kilalanin nyo ang kanyang magagawa sa inyo. Hanapin nyo ang gagawin niya pa sa inyo. Huwag ang hahanapin nyo lang kung anong kapaboran ninyo. Buhay ba, Ama? Sapagkat kung ang hahanapin nyo lang mismo sa tuwinang ikapapabor ninyo, hindi nyo siya ganang makikilala. Hindi nyo siya ganang mararamdaman. Sapagkat ang nakikita nyo at nararamdaman nyo, yung pabor na nakamtan nyo. Subalit, kung siya'y madarama ninyo, makikilala nyo, mapapatotohanan nyo, siya'y buhay na buhay sa buhay nyo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Mapuno man ang bangan mo ng iba't ibang ginto na pinagsama-sama sa ginto ng mundo. Silver gold na tinatawag white gold.
yellow gold. Iba't ibang bansa man ang pinagmulan, ginto pa rin ang tawag yan na mula sa Ama. Ang pagkaginto ay hindi matutulad sa gintong aral niya. Kaya, ang pinakamahalaga, kamtin ninyong tunay na ginto na hindi kumikinang at nakasisilaw sa inyong mga mata, kundi makapagbibigay ligaya ng inyong kaluluwa. Yaon ang dulot ng Kristo. Yaon ang binaba ng Ama upang makilala nyo ang katotohanang siya'y Ama ng tao at dapat maghangad magmiti sa wakas ng buhay niya ay makapiling sa kanyang kaharian. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kumakain po ba kayo nito? Narinig mo yon? Narinig mo? Aba, ate mo, naririnig mo pala. Maririnig niya yan. Paparinig sa'yo. Ano po? Buhay ba ang Diyos? Nako. At pag natapos po yung libro namin, yung mga talambuhay baga, talambuhay ng mga alagad, talambuhay ni Apo Kunching, mababasa niyo po lahat yung mga nagmamahal sa amin at nagbibigay ng kapaboran kung papaano ang Diyos ay nakikilala at pinakilala kami. Makikita niyo po yan. Hintayin niyo lamang po. Kaya lang mauuna po yung mga banal na mensahe ng Espiritu ay pamimigay. Kailan po, hindi ko po sasabihin kung kailan. Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O mga taga-Germany, Alaska, USA, lahat ng parte ng Amerika na taga-subaybay sa gawain ito. Mga taga-Hong Kong, Australia, sa iba't ibang bansa, hindi ko po matandaan lahat, sabi ni Apo Kunching. Subalit, Espiritong sa inyo'y nakatunghay, nasisilayan kayong lahat na nagbabatang, nakikinig, nanonood, kahit na ang mata ninyo'y iminumulat niyong pilit para lamang kayo ay makasubaybay sa ganitong oras. Sapagkat sa inyong oras, kayo'y dapat ay tulog. Kaya't kung paano kayo napapalapit, bagamat kayo'y malayo, kayo rin naman ang magpapalat, makikinabang mga mahal. Kaya't ang bawat hinahagis na kende, wala man sa palad nyo, ngunit nasa puso nyo, pakikinabangan nyo pa rin ito. Pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mahal, minamahal,
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Tingnan nyo nga po, anong pangalan mo? Mapabalik sa'yo. Anong pangalan mo? Tingnan mo, kung ika'y di nagbata at natakot ka at hindi lumaban sa sinabi na huwag ka nang babalik. Subalit pinaglaban mo. Ngayon tumayo ka nga at pumarito ka. Hindi siya makalakad, subalit maliwanag na tinuran sa kanya, may pinagaling sa iyo. Doon ka. Di ba doon ka nakahiga? Kung tinanggap mo sa oras na ito, may pinagaling na sa iyo. Mamahal, kung batid lang ng tao ang katotohanan, ang makaaliw ka ng kapwa mo, makapagpasaya ka, makapagpaligaya, Ama ang pinaligaya mo, siyang nasiyahan sa ginawa mo. Buhay bang Ama? Ang tao namang may kahihiyan at may takot sa Ama, hindi man loloko ng kapwa niya, tama baga? Sapagkat kung papaano ang kapwa niya ay binibigyan niyang kapaboran, Ama naman ang gaganti higit sa kanila. Buhay bang Ama? Kaya pawang katotohanan ng sakit tinuturan, pag nilayan yung ganap, mayroong simpleng-simple lamang ang sakit. Hindi siya mapagbigyan. Hindi siya mapagaling sa dakong ito. Bakit? Ano ang dahilan? Aba. Mawawala na naman yan. Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, wagat at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Kumusta ka na? Nakakakain ka na? Kumusta? Alam niyo po, anong pangalan mo? Seni. Sinong nakakita kay Seni nung unang araw niya? Si Seni na parang isang bulate ang pumipirma, urong-sulong siya. Subalit salamat sa Ama, binigyan siya ng pagkakataon, manalig ka, marigaluhan kanya sa anibersaryo. Buhay bang Ama? Ay. Buhay bang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ang mataimtim na panalangin, diniringging tuwiran, at nagagalak ang pinagbibigyan. Tama po ba? Kaya't kung babaybayin ang tawang istorya sa Biblia,
ay walang pagkabula. Anong sinabi nung mayroong kaibigan na mahimbing ng matulog? Na ginagambala pa rin siya? Naku, Eka. Dahil sa, para hindi na siya gambalain, di ba pinagbigyan pa rin siya? Ano ibig sabihin po nun? Sabi nga niya, kung yung masamang kaibigan na yon, kahit na hindi bukas sa kalooban niya, para hindi na siya gambalain, pinagbigyan siya. Ang ama pa kayang napakabuti sa lahat. Kaya kung kikilalanin lang po ninyo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kahiwagaan, ano kaya ang hindi ibibigay? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya lamang nasa tao ang gawa, nasa Diyos daw ang awa. Kung awa ng awa sa'yo, ayaw mo namang kumilalat sa Kanya, makakamtan mo kaya yung hinihiling mo. Mga kapatid, ba't hihiling ka pa kahit naman pala hindi ka manalangin pagbibigyan ka Alam pala naman niya yung ginagawa natin at alam naman pala niya kailangan natin. Sino po ba yung ganong mga katwiran? Ano po ba yung ganong katwiran? Po? Ano yung mga ganong katwiran? Malulusog na bata. Katulad po ng mga batang malulusog, normal, biyaya po yan. Tama po ba? Magpunta kayo ng mga hospital, sa mga nursery, lalo na sa Jose Reyes, sa children, makita nyo po yung mga, Diyos ko, parang talagang nakakaawa po. Nakakaawa, iyak lang sila ng iyak, na hindi mo alam kung mabubuhay, ang dami-daming nakabitin, nakasabit. Kaya yung magkaroon kayo ng normal na anak, normal na yung mga apo ninyo, malulusog, isang biyaya po yan. Tama po ba? Isang biyaya ng Diyos, ang kayo ay mayroong apo, anak, na normal ang pagkatao. Samantalang yung iba po, sa kanilang kalalagayan, hindi pa sila makadama ng kagalingan, salap na sa buhay. Ano po ba yun? Hindi po ba sila mahal ng Diyos? Mahal po sila, di ba? Pag-aralan po ninyo, mayroon siyang anak na matitibay ang isip. Mayroong marurupok ang isip. May matitibay ang loob, may marurupok ang kalooban. Yung pong matitibay ang isip, matitibay ang kalooban, pagpapala po yan. Merong kaunti lang hindi niya nakaya, no? Pero ako, hanga talaga ako sa iyo. Kayang-kaya, no? Tingnan mo naman. Pinakita rin po ng Ama na anuman yung pinagdaanan mo at pinagdaranan mo kapag siya'y kinilala mo at kapag siya ay naging tapat ka sa Kanya, talagang ibibigay niya yung marapat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may tanong po ba kayo? May kulang po ba sa rekado? Sa sangkap? Sa hinain? Nasarapan po kayo sa hain. Naramdaman niyo po yung rekado. Kaya sa inyo pong lahat, tandaan po ninyo, maglakbay ka sa himpapawid, maglakbay ka sa kapatagan, maglakbay ka sa karagatan, may araw ang sadsaran, may oras ang pagsapit mo sa lugar mong tutunguhan. Tama po ba? Sa makatwid, malayo man ang lakbayin mong tinunguhan, hindi ka maaring hindi magpahinga at makaabot sa iyong tahanan.
Ibig sabihin, mahaba na po ba kayong nagdurusa? Mahaba ba yung inyong mga pinagdaanan na parang palagay nyo hindi nyo na kaya? Bakit? Mayroong Diyos Ama. Gaano man kahaba ang tulay, may sadsaran pa rin. Gaano man kahaba ang daan, may sugpungan at hangganan. Gaano man kahaba ang nilalakbay mo, siguradong may patutunguhan ka rin. Buhay ba, Ama? Kaya, kailangang matutunan mo ang ibinahagi sa iyo ng Ama sa pangalan ng anak. Kailangan ang natutunan mo sa anak ay tinanggap mong buong-buo sa puso mo sapagkat alam mong mula sa Ama. At nang tinanggap mo ang Ama at ang anak, ang binahagi sa sanlibutan, naramdaman mo at nakilala, Espiritu Banal. Buhay ba, Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Kumusta? Bakit? Napakabuti ng Ama. Ba't ka pumipikit? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ang buhay. Kaya sabihin nyo nga po, Diyos ay yan. Laging buhay ang Diyos. Hindi ka na umuwi. Ako po, Ama ko, napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kayo po ba, kapag nararamdaman yung masayang puso nyo, ano po ang maipaliwanag ninyo? Kaya nyo po ba ipaliwanag? Hindi, ano? Sapagkat masasabi, Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko na ito? Hindi ko kayang ipaliwanag. Eh kapag nagagalit po kayo, naipapaliwanag nyo po ba? Napapaliwanag nyo po ba pag galit kayo? Parang hindi rin, ano? Kaya yung nararamdamang pagmamahal at yung nararamdamang pagkagalit, tunay na hindi kayang ipaliwanag. Kaya lamang magkaiba yung galit at pag-ibig. Iba po ang nararamdaman ng umiibig ang damdamin mo, kasiyahan, kagalakang hindi kayang ipaliwanag. Kaysa puot, kaysa galit, na hindi mo rin kayang ipaliwanag, subalit naninikip ang dibdib. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, tumayo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ano nga ang pangalan mo? Si Seni. Nakinabang ka na ba, Seni? Purihin ang Ama. Tataba-taba ka na niyan. Pag nakakain ka na. Kaya sa inyo pong lahat, may bukas pa. Salamat at kayo nakaparito. Christian, may bukas pa pero walang gawain. Ano? Anong pangalan mo, anak? Si Raquel. Raquel, may katukayo ka rito. Si Raquel daw nung magising sa katotohanan tingnan mo naging blooming. Nauna ko yung makita, kala ko si Santa Anyos na Wag po kayong magagalit, ha? Kasi nga po, buntis siya, no? Tapos, ang damit niya tapos pasan niya pa yung daigdig. Secret natin yon. Kaya lang, huwag ka mag-alala. Hindi ako lalagpas sa destinasyon at saka sa promise. Ngayon, di man niya naniniwala Nagpunta lang dito yan para mag-survey.
Kumbaga'y tik-tik baga. Tik-tik? Tingnan mo sa Biblia yon. Tik-tik. Tsaka yung takyap. Takyap. Eto, takyap. Di ba ito takyap? Takyap? Bubong, taas. Ere takyap. Tama ba? Kisame. Takyap. Yung bubong, sa taas yun. Tama ba ga? Yun. Yun po sinabi sa akin eh. Ewan ko lang kung mali yun. Pero kayo siguro mali. Buhay ba, Ama? Mami na mahal. Nasaan na ba tayo? Kay Raquel tayo. Kay Tik-Tik. May dala-dalang retrato yan. Nahanap ako. Tapos, sige ako. Ganito, 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 ganito. Kung gugustuhin mo, magbalik ka bukas. Hindi kita tutugunin ngayon, sabi ko. Bahala kung di magbabalik bilang tao, sabi ko. Aba, nasaktan ang ego, sabi ko. Subalit, babalik si Eka, babalik. Salamat sa Ama. Kaya kung hindi ka nagbalik, hindi ka maganda ngayon. Tama ba? Hindi. Kumuha ka ng picture mo noon at picture mo ngayon. Ako magpapatuto. Iharap ko sa kanila sa picture. Hindi, pinatatawa lang kita. Yung mga anak ng Diyos kailangan laging masaya po. Nababanaag niyo po ba kapag naglilingkod sa dambana ang mga dinadala? Nakikita niyo po ba yung mga dinadalang parang kabiga? Pero halos hindi ka na makausad. Pero alam niyo po, nakapagpapahirap tao hindi naman ikaw mismo sa sarili mo Yung mga lingkod ng Diyos, yung nagpapakatotoo, kaya may pinapasan, hindi ganang sa kanila pinapasan. Tulad ng Kristo, nagpasan hindi dahil sa kanyang pinasan na sarili, kundi ang pinasan ay, kaya kung lingkod ka ng Diyos, huwag kang magreklamo kung may pinapapasan sa'yo. Pilitin mong maisadsyad at pagkatapos mong naisadsyad, sa'yo ang gantimpala ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kapag bilang lingkod ka na ng Diyos, na kinikilala mo siya, hindi ka nagagawa ng ikapapahamak ng sarili mo Hindi ka nagagawa ng ikagugupo ng katawan mo. Kundi ang gagawin mo na ikaliligaya mo. Subalit dahil lingkod ka at nagtataas ka ng karangalan at parangal sa Ama, may pinapasan ka, di baga? Kaya't mapapalad kayong mga nagpapasan na hindi sa inyo pasanin. Sapagkat kung paano nyo sinadsyad at kayo'y sinadsyad ng Ama, nakasadsyad kayo, siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Tulad ng Kristo. Sino ang nagbigay ng gantimpala sa Kristo? Ang mismong katauhan baga niya? Hindi. Ang mismong Diyos na pinagmulan niya na nagbigay ng kanyang pagiging katawang tao. At nang ibalik na sa pagka-Diyos, tinamo ang kalwalatian na kamta ng trono, loklokan. Buhay ba nga ma? Kayo po, nagmimit-iba kayo na makapiling ng Diyos Ama sa kanyang kaharian o makapiling ni Beelzebul sa kanyang kuta. Iba yun, hindi natin pwedeng sabihin kaharian. Kuta, Kuta ng impyerno. Buhay ba nga ma? Mami na mahal! Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, may tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Kung wala po kayong tanong, magsiuwi na tayo. Purihin ang Ama. Yung pong dadalo ng gawain mamaya, yung hindi po dadalo, may Lunis pa. Ano po? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Tigib ng liwanag ay kamtin ninyo.
Magliwanag nawang ganap at mapagningas niyo ang ilawang handog sa inyo ng Kristo. Damdamin at kalooban niyo'y pukawing totoo, mga buhay ang pag-ibig na mula sa ito. Ganang inyong pagkatao'y di niyo mawawawa ng mga salitang ibinahagi sa inyo. Subalit kung ganang espiritong maghaharit mangunguna sa inyo, magaganapan kayo'y tuwirang, ligtas sa lupain na inyong tinatahanan. Dahil walang dilitiba ang pagpapalat paghahari ng Ama habang kayo nabubuhay sa kalupaang hinandog niya at kayo nabubuhay bilang katauhang pahiram niya, kaya't sa inyong lahat pagpalain kayong ganap. Nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam, nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po!